By the end of this video, you are going to master bed positioning and the importance of mobility for patients. And if ever may encounter mo siya guys sa NCLEX or sa PNLE, alam mo na yung sagot. Let's go. Unang tanong guys, why is movement very important? Yung sagot lang dyan guys, because movement aids in digestion, it helps strengthen our muscles and bones, it improves circulation, tapos it maintains our mental health. Actually, madami pang benefits yung movement. Kaya we are always encouraged to move. What happens kasi if we're immobile or hindi tayo masyadong magalaw? So maraming factors ang nagkakos ng immobility, especially sa mga pasyente natin. Bakit limitado lang yung movement nila or hindi sila masyadong coordinated? It could be yung patients natin is naka-bed rest, may history sila of falls, meron silang cerebral palsy or Parkinson's disease, or nagka-stroke sila. Of course, ito yung mga condition guys na naapektuhan talaga yung yung movement or hindi sila masyadong nagagalaw. At lagi niyong tatandaan nurses, kapag prolonged yung immobility or hindi masyadong magalaw tong mga pasyente na to, it can cause systemic complications. For example, delirium, pressure injuries, constipation, atelectasis, pneumonia, UTI, deep vein thrombosis, muscle atrophy, and contractures. So ito yung mga complications guys kapag hindi masyadong nagagalaw yung mga pasyente na move. So remember that guys kasi tinatanong to sa board exam. These are one of the most common topics sa board exam talaga, and now na naiintindihan mo na bakit tayo nagpapamove palagi sa kanila, it's gonna be easy for you to answer that. Now, punta na tayo guys sa mga interventions to prevent complications of immobility. Siyempre, hindi natin yan makokontrol. Na-stroke sila, hindi naman natin mababalik yan. Na-stroke na sila Pero may mga ways tayo to prevent the complications, okay? So number one guys, yung number one priority talaga natin is early ambulation. Kaya tandaan, kahit yung mga pasyente may Parkinson's disease or nasa stroke sila, di ba pinapa-therapy natin sila? Nagkakaroon ng mga physical therapy. Kasi nga, yung goal talaga guys is early ambulation as much as possible. Papagalawin talaga yung pasyente para yung movement na yan, it can help them recover more. So the number one priority is early ambulation. So delaying ambulation guys can cause long-term immobility and complications. Number two guys, we have to reposition our clients every 2 hours. Alam na yan, to prevent pressure injuries, diba? Nag-a-apply din tayo guys, number 3, nag-a-apply din tayo ng mga sequential compression devices para ma-prevent natin yung mga deep vein thrombosis. Compression stockings, watch mo na lang dito yung video. Kung bakit importante yung mga compression stockings at kung saan hindi pwede gamitin yung compression stockings. In this video yan. Number 4 is mag-perform tayo ng mga range of motion exercises to prevent joint dysfunction or contractures. Then, nagko-coordinate din tayo with physical therapist. No? Nagko-collaborate. That's the word. Now, punta na tayo guys sa benefits of proper positioning. Positioning of the client properly guys can focus on enhancing comfort. Nagbibigay tayo ng comfort, optimizing ventilation, tapos perfusion din, and nagpa-prevent din tayo ng mga complications. Tandaan, kapag nagpa-Fowler's position tayo, high Fowler's man yan, semi-Fowler's, low Fowler's, it promotes chest expansion. Tapos, nagpapa-expand siya ng lungs, okay? Para hindi mahirapan huminga yung pasyente. Kapag nagpapa-side lying tayo guys ng pasyente, it promotes perfusion din and better gas exchange, especially sa affected lung, no? Kung maalala mo yung lupa, we will discuss that later. Tapos kung elevate din natin yung mga paa na may edema, no? Ipe-prevent din natin yung mga deep vein thrombosis or sprains. Tapos when we elevate the head of the bed, especially sa mga patient na may neck injury, it promotes lung expansion din, no? Para makahinga ng maayos yung pasyente. So those are just the general principles of why we do things, diba? Tandaan to nurses, what is the danger of lowering the head of the bed? Lowering the head of the bed, guys, can increase blood pressure in the upper body. Kapag mababa yung ulo ng bed, mababa or flat, it can cause high pressure. And kapag may high pressure, guys, it can also cause increased ICP or intracranial pressure, especially sa patients na may craniotomy, no? Or binotasan yung skull nila. Ang problema kasi, guys, kapag tataas yung ICP, guys,
nawawala ng consciousness, no? Naapektuhan yung pasyente. It could be na malaglag siya. Kasi nga, there is altered levels of consciousness. Tandaan niya na, pag-increase yung ICP. Also, sa pulmonary edema din, kapag yung patient natin may COPD or magkaroon ng edema sa lungs, kung ifa-flat mo yung bed niya, mahirapan siya huminga, 'di ba? So, kailangan i-elevate. Now, punta na tayo guys sa positions and applications. Bakit sila importante gawin? Number 1, Fowler position. Alam mo yan, si semi-Fowler, high Fowler, Tony Fowler, charot. Yung purpose ng Fowler's position guys is to increase chest expansion for clients with respiratory problems. It also lowers the risk of aspiration, no? So, minsan pag kumakain, di ba, kapag mababa yung ulo, baka mabulunan ka. Aspiration yan. So, to decrease the risk of aspiration, i-elevate natin yung head of the bed, no? Fowler position. And also, it facilitates drainage, especially after neck injury, no? Madidrain yung mga fluids dyan, hindi siya mabilaukan. Okay? So, kaya tayo nagpa-Fowler's position to promote chest expansion. Number 2, supine. Bakit tayo nag-supine sa pasyente? No? So, ang supine position, guys, maganda to sa mga bata, sa mga newborn patients, to prevent SIDS. Ano ba yung SIDS? It's Sudden Infant Death Syndrome. So, dapat supine sila is yung ulo, nakikita. Bawal natin i-prone yung bata kasi baka matabunan yung ilong, hindi makahinga. So, yan kasi yung isa sa mga causes of SIDS. Yung bata, pinapadapa, so natatabunan yung ilong. Tandaan nyo, hindi nila magagalaw yung ulo nila kasi wala pa silang ano yan. Head lag pa yan, di ba? So, i-avoid din to yung supine sa mga patient na may respiratory. Okay? Kasi nga, di ba, flat yung ulo, nahihirapan mahinga kasi nafa-flatten yung pneumonia. Nafa-flatten yung lungs. So, kailangan elevated, high Fowlers or semi-Fowler. Pero maganda yung supine for infants. Now, sa prone position naman, guys, pag prone, ito yung nakadapa, di ba? So, saan ginagamit si prone position? Number 1, for oxygenation after ARDS or ARDS. Ano ba yung ARDS na yan? Acute Respiratory Distress Syndrome. Tandaan kasi, guys, yung mga patient kasi, guys, na may ARDS, ginagamitan sila ng mechanical ventilator. Okay? Nagbibigay ng mechanical ventilator. At tandaan, guys, sa ARDS, bawal na bawal makompress yung lungs. So, ang maganda dito, pinapadapa sila para yung lungs na dito, hindi siya naiipit. Gets ba? Kasi nga, bawal na yung, tawag dito, bawal yung lungs maipit. So, kaya nagpo-prone. Ang tawag dyan is proning. Common yan sa ARDS, guys. Para yung oxygenation and perfusion of the lungs, hindi naiipit. Tapos also, to prevent the flexion and contracture of the hips, no? After knee amputation, parang masobran kasi sa pressure, di ba kapag nakahiga ka lang palagi, nagkakaroon ng pressure dito sa hips mo. So, pinaprone din sila guys para ma-lessen yung pressure doon. Ginagamit din siya guys sa mechanical ventilation and also proning is ginagamit siya for COVID-19. Next, lateral or side lying position. Maganda to guys sa sa mga pregnant patient, especially may vena cava compression, no? 'Di ba pag minsan yung bata sobrang taas ng heart rate, ano yung first thing to do? Minsan pinapatagilig yung nanay para yung perfusion sa bata maganda, no? Tapos recovery din siya guys for aspiration risk after seizure, no? Kapag nagsi-seizure yung tao, ano ba yung ginagawa natin? Turn to the side para yung mga laway doon at saka mga blockage diyan malaglag dito. Turn to the side palagi, lateral side lying. Para yung mga laway or mga kung ano-ano dyan, plema, ma-irrigate, no? Basta lalabas, no? To prevent risk for aspiration. Kaya nagsa-side lying tayo. Dito din guys, papasok si lupa. Sir, ano ba yung lupa na yan? This is very common guys sa board exam. Tandaan guys, lupa, LUPA. LU stands for lobectomy up. Lobectomy up. PA stands for pneumonectomy down. Lupa. Hindi ko nga bakit A yun. Lobectomy up. Ibig sabihin lang yan guys, lobectomy up, kung na-lobectomy ka sa right lang, saan mo i-position yung patient? Sa kanyang left, no? Example, saan ba yung right ko? Ito right. Dito siya nilobectomy. Saan ko siya pahigain ng pasyente? Sa left. I-expose ko yung lobectomy. Kasi guys, wag na wag kong iipitin to, yung side na to. Kasi dito ako tinanggalan ng lobe eh.
ng lobe ng lung. Gets ba? Tinanggalan ako dito ng isang lobe ng lung. Tapos, magta-turn ako sa left ko para itong lung na to dito, mape-preserve siya. Hindi siya maiipit. Okay? Pero guys, kapag pneumonectomy naman, tandaan pag pneumonectomy, tinanggal yung buong lungs mo. Example, right pneumonectomy, tinanggal guys yung buong lungs. Di ba sa right lung, meron 3 lobes yan? Sa lobectomy, tinanggalan ka na lang ng isa or dalawa. So, may isa ka pa na natira. Gets ba? Lobectomy yan. Pag lobectomy is tinanggalan ka ng isang lobe, 2 lobe, depende. Isang lobe lang yan. So, technically, may natira ka pa. Lobectomy yan. Pag pneumonectomy, guys, tinanggalan ka talaga ng buong lung na yan. Yung buong lungs na yan. So, right pneumonectomy, tinanggalan ako ng right lung. So, wala ka ng lung dito. Kaya, pneumonectomy down. Kasi, wala ka namang lungs dyan. Wala namang maiipit dyan kasi tinanggal ko na. So, ito, kailangan to ma-expand kasi ito na lang natira eh. Gets ba? So, yan yung lupa, okay? I hope it's clear. Pag lobectomy, right lobectomy, isang lobe lang tinanggalan, meron pang natira, hindi ko siya ipe-pressure, kaya dito ako hihiga. Nectomy ako, tanggal na yung buong lungs ko, so technically, kahit ipitin ko man yan dito, wala nang maiipit na lungs kasi tinanggal na nga eh. So, okay lang ako humiga dito. At ang maganda kapag hihiga dito, mape-pressure pa yung sugat dito na mag-heal. Kasi di ba pag pressure, mape-prevent yung blood loss pag naiipit. So, win-win, di ba? Punta na tayo guys kay left Sims position. Pag si left Sims position guys, ito yung position na nagbibigay tayo ng enema or rectal suppository. No? Or i-check natin yung rectum. Yan yung positioning. Left Sims position. Okay? Punta na tayo guys with Trendelenburg. Trendelenburg position. Pag sinabi guys, Trendelenburg position, ito yung ginagamit for postural drainage of the lungs. Postural drainage, no? Pag Trendelenburg, paa, mababa yung ulo. Pero, bawal lang to guys sa mga patient na mataas yung ICP or increased intracranial pressure. Kasi nga, pag mababa yung ulo, tataas yung pressure. Mahirap na. Diba? So, Trendelenburg para to guys sa postural drainage. Pero kapag yung patient mataas yung ICP niya at hindi niya kaya huminga, kung naka-Trendelenburg, edi wag mo gawin. Diba? Pwede naman yan sa order eh. Now, pag sinabi namang reverse Trendelenburg, di ba pag Trendelenburg, mataas ang paa, mababa ang ulo. Pag reverse, yun lang. Reverse. Mataas naman yung ulo, mababa yung paa. So, ginagamit tong reverse Trendelenburg guys for patients na may risk of aspiration. Tapos, kung hindi nila kaya yung Fowler, no, baka yung hips nila masakit pag nakaupo. 'Di ba pag high Fowler, parang nakaupo ka din, ganun oh. 'Di ba high Fowler ganun. So baka bawal. So reverse Trendelenburg is okay. Pag may GERD, tapos yung gastroesophageal reflux disease, tapos yung mataas yung ICP, increased ICP, pwede sila i-reverse Trendelenburg. Pag reverse Trendelenburg, mataas ang ulo, mababa ang paa, hindi nakaupo, parang slide lang siya ganun. And that's it, nurses. I hope may natutunan ka today. If may encounter mo yan sa board exam, guys, mapa-perfect mo na yan. Kasi gets mo na siya. Please share this video, guys, sa mga classmates mo, sa mga best friends mo na kukuha ng board exam this November and kung anong year ka man kukuha ng board exam. Thank you for watching this video. See you in the next one. Bye!